Yan lang kayo brother ha, yung mga hindi pa Muslim. Patuloy natin yung naibahagi ni Ustad Khalid. Masyadong paganda ng kanyang ginagawa sa atin. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So mga brothers, lahat kayo mga Christian pa na? Walang Muslim sa inyo? Okay, alhamdulillah. So ako pala si Brother Abdul Kader. Pangalan ko dati nung ako pa'y Kristiyano ay Renato. Dati rin akong Katoliko. Nag-Muslim ako dito lang sa Riyadh. Alhamdulillah. So yun, dagdagan ko lang yung sinabi ni Ustad Khalid sa inyo patungkol sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Kasi ang mensahe ng Islam mga kapatid, siya rin mensahe ng lahat ng propeta. Kung kayo naniniwala kay Propeta Noah, Propeta Abraham, Isaac, Solomon, David, Moises, Jesus Christ, at ang pinakauli sa kanila is Propeta Muhammad, ang kanilang mensahe isa lang. At ito ang mensahe ng Islam. Na kung saan sinabi ng dakilang tagapaglikhang Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibig sabihin sa Tagalog, ang mensahe ng propeta ay kanilang sinabi, galing sa kanilang Panginoon, tunay na sinabi ng Diyos, ang tagapaglikha, tunay na ako ay nagpadala ng mga propeta. Sinugo ang mga propeta, mensahero, sa bawat bansa, sa bawat panahon na may mensahe, na sambahin lang ang bukod tangi ng iisang tunay na Diyos. Sambahin lamang ang lumikha sa ating lahat. Sambahin lang siya at huwag tayong maglagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Huwag tayong sumamba sa kapwa nilikha. Kahit propeta man yan, anghel, espiritu, tao, kahoy, bato, tanggalin natin yan. Sapagkat yan ay karumaldumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Na kung saan kapag ang tao namatay, halimbawa kung namatay tayo, na tayo ay may sinasamba bukod sa tagapaglikha, bukod sa Allah, may sinasamba tayo, halimbawa sinamba natin si Jesucristo, sinamba natin si Maria, ang mga anghel, espiritu, o anumang nilalang na nilikha lang at inabutan tayo ng kamatayan, wala tayo ibang hahantungan mga kapatid kundi ang impyernong apoy. Kasi yan ang mensahe ng mga propeta. Lahat ng propeta mga kapatid, mayroon lang isang mensahe, ang sumamba lang tayo bukod tangis sa dakilang tagapaglikha. Like halimbawa sa panahon ni Propeta Noah. Kilala niyo si Propeta Noah? Si Noe, ba? Yung gumawa ng malaking barko. Kasi magkakaroon ng malaking buhawi o baha, di ba? Nung panahon niya, nananawagan siya sa kanyang mga pamayanan. Sabi niya, Kala ya qaumi. Sabi niya, aking mamamayan. Sabi ni Propeta Noah sa mga tao. Sabi niya, A'budullah. Sambahin lamang ang Allah, ang nag-iisang Diyos. Wattaquhu. At matakot kayo sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ni Propeta Noah, inaanyayahan yung kanyang mga kababayan na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Pero walang halos naniniwala sa kanya. Bukod pa ang mga tao na natili sa pagsamba sa mga tao lang. Mga mabubuting tao na nangamatay. Si Wad. Marami pang mga tao na sinasamba nung nangamatay. Hindi naniniwala, kaya sa galit ng Panginoon Diyos, nagpadala siya ng malaking baha. At anong nangyari? Nangamatay ang mga tao. Kaunti lang yung naniniwala sa kanya. Si Propeta Noah, 950 years. Imagine, 950 years. Nananawagan siya sa tauhid. Kasi kaisahan lamang sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, walang naniniwala halos sa kanya. Kaya, nagpadala ang Diyos o ang Allah ng malaking baha at nangamatay ang mga tao. Kasi mga kapatid, ang mga propeta, sila ang gabay sa atin. Sila ang dapat ating huwaran. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Allah. Hindi tayo pinabayaan. Pagkatapos ating likhain, nagpadala siya ng propeta at nagpadala siya ng gabay para tayo manatili sa landas na tamang landas. Sa panahon naman ng propeta Abraham, kilala si propeta Abraham? Si propeta Abraham, ang kanyang panawagan sa mga tao ay ang pagsamba lang din sa nag-iisang Diyos. Sabi ng Panginoong Allah, Wa Ibrahim
idkala liqaumihi. At sinabi ni Abraham sa kanyang pamayanan, A'budullah, sambahin lamang ang nag-iisang Diyos, ang Allah. Wattaquhu, at matakot kayo sa Kanya. Dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sapagkat ito ang mabuti para sa inyo kung inyo lamang itong nalalaman. Ano daw ang mabuti para sa ating kapatid? Ang sumamba lang tayo sa tagapaglikha. Ang sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos. Kasi pag namatay tayo mga kapatid, kapag hindi tayo sumamba sa Kanya, ano ang ating kahinatan sa kabilang buhay? Ang impyerno nga po. Kasi dalawa lang ang daan kapatid, dalawa lang ating patutunguhan. Pag namatay tayo, naniniwala ba kayo sa paraiso mga kapatid? Hindi ba bagat ito ang ating minimiti sa kabilang buhay, ang paraiso? Di ba? At naniniwala ba kayo na may impyerno? Ito yung kaparusahan. Doon itatapon ang mga tao na yan sumamba sa tagapaglikha. Kaya nga yun ang babala ng mga propeta, sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos. Yung Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga, ang isang maalam sa Islam, na isang scholar, si Ibn Kathir sa Islam, sabi niya, Al-Khaliku lihadihil asya huwa al-mustahiku lil ibadah. Ibig sabihin, sabi ni Ibn Kathir na isang maalam sa Islam, ang sino daw o ang lumikha daw ng mundo na ito, ang lumikha ng langit, ang lupa, ang lumikha sa atin, siya ang may karapatan sa pagsamba. Tama ba mga kapatid? Sino ba ang dapat sambahin? Yung lumikha sa atin o yung kapwa nilikha? Yung lumikha sa atin. Yun ang turo ng Islam. Kasi bakit ba tayo sumamba sa kapwa nilikha? Ikaw ba brother, papayag ka ba brother sa sambahin kita? Sa ngayon? Hindi ka papayag, di ba? Kasi bakit naniniwala ka na may dapat sambahin yung lumikha lamang sa atin, di ba? Doon natin sumamba. Walang sino man na nabubuhay na nagpasasamba sa kanyang sarili. Maski si Jesus Christ, si Yesu Cristo, hindi siya nagsabi na sambahin niyo ako. Bagkus, ating mababasa sa loob ng Biblia, yung Pangulong utos niya. Marcos 12:29, anong utos niya, Pangulong utos niya? Sabi niya, Shama Israelo. Ito yung wikang Aramaic sa kanyang lingwahe. Adonai Elohim, Adonai Echad. Sabi ni Yesu Cristo, o angka ng Israel, nananawagan siya. Sambahin lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Tagapaglikha. Ang nag-iisang Diyos. So ito yung panawagan niya. So yun mga kapatid, ang mga propeta, ginagabay tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. May propeta, isinugo para maggabay sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos ng Allah, Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda. Siya ang tunay na Diyos, na nag-iisang Diyos, na nagpadala ng mga propeta. May tagapaglikha kapatid, nilikha tayo, pagkatapos nagpadala siya ng propeta para maaging gabay sa atin. At waddinil haq, at pagkatapos na padala ng mga propeta, nagpadala din ang Diyos ng tunay at totoong relihiyon na magiging paraan ng ating pamumuhay. Ito yung Islam mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, nung si Propeta Moises, kilala si Propeta Moises? Nung kinuha niya yung 10 Commandments sa bundok ng Mount Sinai, siya ay kinausap ng Diyos o ng Allah. Hindi niya nakita, sapagkat hindi mo makikita ang Diyos o ang Allah. Tinig lamang na kanyang narinig. Na sinabi ng Diyos kay Propeta Moises, Innani anallah. Katotohanan o Moises, sabi ng Diyos sa kanya, Innani anallah. Ako si Allah. So nagpakilala ang Diyos sa kanyang tunay na pangalan. Innani anallah. O Moises, katotohanan, ako si Allah. Ano daw pangalan ng Diyos? Allah. Diba? La ilaha illa ana. Wala ng Diyos na dapat sambahin kundi ako lamang. So pagkatapos ipinakilala ng Diyos mga kapatid, mga kababayan, ang kanyang tunay na pangalan, personal, siya ay nag-utos na wala tayong sasambahin kundi siya lamang ang nag-iisang Diyos. Diba? Ito ang mensahe ni Propeta Moises na kung saan kahit dun sa Biblia, sa 10 Commandments, yun din ang nakasaad sa unang Commandments. Na sinabi dun sa nakaukit na bato, dun sa labas ng simbahan, sa Katoliko, sabi ng Diyos doon, kay Moises, ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Napakalinaw.
Huwag daw tayo magkaroon, huwag tayo sumamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Pero ano nangyari ng mga tao ngayon? Sana sumamba ang mga tao. Yung mga Buddhist, kay Buddha na sumamba. Yung mga Inchik. Di ba? Sa simbahan ng mga Inchik, nandun yung malaking rebulto ni Buddha. Pitbit ng mga bata. Yun na yung sinasamba nila. Yun na yung Diyos nila. May mga tao ngayon sumamba kay Jesus, kay Maria, sa mga imahin, sa mga rebulto, no, sa araw, sa kulog, sa kidlat. Yun ang sinamba. Yun ang ginawang Diyos ng mga tao. Nasaan na yung unang mensahe, unang Pangulong kautosan na sabi ng Diyos, huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, dun sa 10 Commandments, huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan na inukit ng inyong mga kamay, na inyong pinaglilingkuran at dinadasalan, maging sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng kalupaan at kalawakan, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos na mapapanibughuin. Meaning mga kapatid, mga kababayan, naninibugho daw ang Diyos kapag sumamba tayo sa iba. Nagsisilos daw. Parang halimbawa, yung asawa mo o yung girlfriend mo, nakita mo may kasamang lalaki, halimbawa, nagkaunawaan sila, anong maramdaman natin? Halimbawa, girlfriend natin kapatid, o asawa, halimbawa na lang, may kasama ibang lalaki. Sweet na sweet, anong maramdaman natin? Natutuwa ba tayo? Di magsisilos tayo, di ba? So, ganun din ang Diyos, mga kapatid. Mas matindi kapag siya ang maninibugho. Siya ang lumikha sa atin, tapos pagdating sa pagsamba, nasa kahoy ka na dumadalangin, nasa mga propeta, sa mga kung sino-sino mga sinasamba. So, magagalit siya. Kasi nga, nilikha tayo upang sambahin siya. Hindi tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nilikha tayo upang sambahin lamang siya. Sa Quran mababasa, sinabi ng Diyos, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi ng Panginoon Diyos, ng Allah, at hindi ko nilikha ang mga engkanto, yung mga hindi nakikita, engkanto, nilikha din ng Diyos yan. At ang mga tao, maliban lamang na sambahin nila ako. So yun ang layunin, kapatid, kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Sambahin natin ang tunay na Diyos. Hindi tayo nilikha upang magpakasaya, mag-asawa, makipagtalik, magkaanak, at hanggang sa mamatay na lamang. Ganun ba iikot ng buhay ang tao? No. Ang layunin ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos upang sumamba sa Kanya. Kaya nga, sabi ni Propeta Muhammad, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi ni Propeta Muhammad, ang sino mang inabutan ng kamatayan, na siya ay nasa kamalayan, o nalalaman niya na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, maliban sa tagapaglikha, sa Allah, papasok siya sa paraiso. Halimbawa kayo mga kapatid, tinanggap nyo ang nag-iisang Diyos ngayon. Sinamba nyo siya. Na hindi kayo nagtambal sa pagsamba sa Kanya. Pure na pagsamba ang inalay nyo sa tagapaglikha. Tinakwil nyo ang mga Diyos-Diyosan. At inabutan kayo ng kamatayan. At yun ang paniniwala ninyo, papasok kayo sa minimithi ninyong kaligtasan. Papasok kayo sa paraiso. Subalit, may babala din ang Propeta Muhammad. Sabi niya, Man mata wa huwa yusriku bihi syai'a dakhala an-nar. Sabi ni Propeta Muhammad, nagbabala din siya, ang sino mang inabutan ng kamatayan na siya ay nagtambal sa pagsamba. Ano yung nagtambal? Sumamba kay Buddha, sumamba kay Jesus, kay Maria, sumamba sa rebulto, sa imahen, sa itim na sa Nazareno, at inabutan ng kamatayan, papasok siya sa impyernong apoy. So napakalinaw ng babala, mga kapatid. Kaya nga, ang mensahe ng Islam, kapatid, ang sinabi ng tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, wa'budullaha wa la tusriku bi syai'a. Ibig sabihin dito, sabi ng Panginoon tagapaglikha, sambahin niyo lang ang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, at huwag kayong magtambal ng pagsamba sa Kanya. Yun ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Maging si Jesucristo, mga kapatid, ang mensahe niya. Si Jesucristo nung nangaral sa kapatid, Jesus Christ, ang pangalan niya sa Islam ay Isa. Isa ibnu Maryam. Jesus, anak ni Birhing Maria. Ano ba ang mensahe niya sa panahon niya? Sabi niya, Wa inallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang panahon, sambahin niyo ang Allah na aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Ang Panginoon ni Jesus Christ, mga kapatid, ay ang Allah. Ang nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha. Rabbi, Panginoon niya, at inyo rin Panginoon.
Meaning kapatid, ang Panginoon ni Kristo, ni Jesus Christ, ang Panginoon natin, walang iba kundi ang tagapaglikha. Nag-iisang Diyos. Di ba? Sa Biblia, ang kanyang Pangulong Kautusan, sabi niya, o ang kanang Israel, ang ating Diyos, kasama niya, sarili niya, ay ang nag-iisang Diyos lamang. Sambahin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Sabi niya, ang Panginoon nating Diyos, iisang Panginoon lamang. Yun ang mensahe ni Jesus Christ, kapatid. Sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos at yun ang kaligtasan na minimithi natin. Sino bang nagmimithi ng buhay na walang hanggan sa inyo, kapatid? Sino bang nagmimithi sa inyo ng paraiso? Pagkitaas ang kamay. Lahat. Lahat kayo. Gusto ng paraiso. Lahat kayo na gusto niyo ng kaligtasan. Ngayon, si Jesus Christ nagsabi sa Biblia. John 17:3. Sa Juan 17:3, ito yung kaligtasan, sabi ni Jesus Cristo. Sabi niya, nung tinanong siya ng kanyang mga disipulo, mabuting guro, paano pa kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan, salvation, doon sa paraiso. Ano ang sagot ni Jesus Cristo? Juan 17:3, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Itinuro niya sa taas, ang nag-iisang Diyos. Ang makilala kanila, ikaw, ang tanging nag-iisang Diyos. Ang tanging nag-iisang Diyos. Kapag kinikilala natin mga kapatid, kababayan, sinamba natin siya lang nag-iisa, meron tayong buhay na walang hanggan. Yun lang. Sambahin lang daw natin, lumikha ng langit at lupa, lumikha sa atin, meron kang kaligtasan, sabi ni Kristo. At ipinakilala na Jesus Kristo ang kanyang sarili, pinakilala na kung sino ba siya. Siya ba'y anak ng Diyos? Siya ba'y Diyos ng katawang tao? Siya ba'y kabahagi sa Trinidad? Hindi, kapatid. Ang sabi ni Kristo doon, at ako baga si Hesus Kristo na kanyang isinugo. Isinugo daw siya. Ano pa ibig sabihin ng isinugo? Isang propeta. So si Jesus Kristo, mga kapatid, si Jesus Christ, pinakilala niya kanyang sarili bilang propeta. Ang propeta, mga kapatid, iginagalang, minamahal sila. Pinapamarisan sila. Pero hindi sila dapat sambahin. Kasi ang propeta, tao din tulad natin. Hinirang sila ng Allah ng Diyos bilang gabay sa atin. Na dapat ating tularan, pamarisan. Dahil sinabi ni Kristo, ako ang daan. Di ba? Ang katotohanan. Ibig sabihin, kapag maniniwala ka sa propeta, sundin mo yung kanilang mga gawain. Kung sino sinasamba ng mga propeta, yun din ang sinamba mo. Kung paano magdasal ng mga propeta, nagpapatira pa sa lupa. Si Kristo nagpapatira pa sa lupa. Kapag magdasal ka rin, magpatira pa ka rin sa lupa. Kagaya ng sinampol niya sa Galilea, si Maria, nagpatira pa sa lupa. Si Jesus Christ, nagpatira pa sa lupa. Si Moises, nagpatira pa sa lupa kung magdasal. Yun yung tamang landas. Kaya mga kapatid, si Jesus Christ, kapatid, ang kaligtasan ituturo niya, yung pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaso lang ang mga tao ngayon, paglipas ni Hesus Kristo, si Kristo na ang sinamba ng mga tao. Di nagbago na, di ba? Kasi sa panahon ni Kristo, sumasamba lang siya na may nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos kay Moises, nag-iisang Diyos kay Abraham, kay Noah. Pero ang mga tao ngayon, pagkatapos si Kristo, kay Jesus Christ na sumamba. Allahu Akbar. So nagbago na ang mga tao ngayon. Di ba? Instead na sumamba sa nag-iisang Diyos, si Jesus, si Maria ang sinamba ng mga tao ngayon. Kaya nagpadala naman siya ng propeta na si Muhammad para ibalik naman ang tao sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos, ang tagapaglikha, mga brothers, sabi ng Allah, Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, sa mga tao, ang Diyos ay, ano ba ang wahid, mga kapatid? Isa lang. Isa lang ang Diyos. Hindi tatlong persona ang Diyos. Hindi tatlo ang Diyos. Kaya huwag tayo maniniwala na may Diyos Ama na hitsurang matanda. Huwag tayo maniniwala na may Diyos Anak na parang bata. Huwag tayo maniniwala na may Diyos Espiritu Santo na parang animoy kalapati o ibon. Kasi bakit isa lang ang Diyos? Hindi tatlo ang Diyos. Isa lang siya. Ahad. Wahid. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sa panahon niya, Kulu la ilaha illallah tuflihun. Sabihin ninyo, sabi ni Propeta Muhammad sa mga kababayan niya,
Magsabi kayo na walang ibang Diyos na dapat sambahin at siya'y nag-iisa lang, magtatagumpay kayo. Papasok kayo sa walang hanggang kaligayahan sa paraiso. Kaya ang mensahe ng mga propeta, mga kapatid, ay iisa lang. Ang pagsamba lang, bukod tani sa tagapaglikha. Ito yung tinatawag na tauhid sa wikang Arabic, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ano ibig sabihin, kapatid? Sabi ni Prophet Muhammad, sino man sa inyo na nagsabi ng walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, papasok siya sa paraiso. So ang susi ng paraiso, kapatid, ay yung mensahe ni Kristo na ang buhay na walang hanggan, ang pagsamba lamang sa nagtagapaglikha, si Allah, at yan ang mensahe ni Propeta Muhammad ng lahat ng propeta. Papasok kayo sa paraiso. Kaya na ang pagpasok sa Islam, kapatid, napakadali lang. Sa Islam, walang binyagan dito. Hindi ka na ilaladalalhin sa simbahan para ilublob sa tubig. Hindi ka na maghanap ng ninong-ninang. Hindi ka na dalalhin sa simbahan para wisik-wisikan. Walang pakimkim, walang maraming seremonya. Ang pagpasok sa Islam, na siya namang daan para makapasok sa paraiso, ay ang tinatawag na syahada. Ano yung syahada? Ito yung kubinan. Kasunduan mo. Ikaw na nilikha na tao sa iyong Panginoon tagapaglikha. Ano yung kasunduan ninyo? Na wala kang sasambahin. Wala kang Diyos na kikilalanin, kundi siya lamang na nag-iisa. Kaya nyo ba, mga mahal na kababayan? Sambahin nyo ang lumikha sa inyo? Kaya nyo yun? Na ang sambahin yung lumikha sa inyo, sa akin, sa ating lahat? Kung kaya nyo, yun ang susi ng paraiso. Kaya nyo bang itakwil yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Yung mga hindi dapat sambahin? Halimbawa, yung mga rebulto, mga larawan, inukit ng kamay, tanggalin nyo lang yun. At magbalik loob tayo sa tagapaglikha. Sa Allah, yun yung susi para makapasok tayo sa paraiso. Simple lang, kapatid. Ibalik lang natin kung sino yung nagbigay ng buhay sa atin, babawi ng buhay sa atin, doon lang tayo sumamba. Para makapasok tayo sa minimiti ng paraiso. Yun, kapatid. Kaya sa Islam, hindi kami naniniwala yung turo sa simbahan sa atin. Dahil dati daw akong Katoliko, sabi ng simbahan ng mga pare, maniwala ka lang kay Jesus na ipinako sa krus para tubusin yung kasalanan ninyo, ligtas na kayo. Yan ang turo sa atin ng simbahan. Hindi namin pininiwalaan yan. Bakit? Tanungin ko kayo, mga kapatid, ang Diyos ba ay makatarungan? Brother, ang Diyos ba ay makatarungan? O hindi? Sino naniniwala sa inyo ang Diyos ay makatarungan? Ang Diyos ba ay mabibigay ng katarungan o hindi makatarungan ng Diyos? Makatarungan ng Diyos. Kung ang Diyos ay makatarungan, tanong ko, pwede ba niyang payagan na ang taong walang kasalanan, siya ang parusahan at managot at patayin sa kasalanan hindi niya ginawa? Hindi yung makatarungan, di ba? Nakuha niyong punto, mga kapatid. Halimbawa, si brother, mabait si brother, wala siyang kasalanan, ikaw brother. Kayo, halimbawa, kayo, mababait kayo, wala kayong ginawang kasalanan, kundi kabutihan. Kayo ba ipapayag na mayroong taong masama na pumapatay at kayo ang paparusahan? Tanggap niyo ba yun? Kayo ang ikukulong? Samantalang hindi naman kayo gumawa, may ibang gumawa. So ganun na ganun, mga kapatid, si Jesus Christ. Si Jesucristo na isang dakilang propeta ng Diyos ng Allah, napakabuting propeta. Kawawa naman siya. Lahat ng ginawang masama ng mga tao, siya ang magpasan. Nasaan yung katarungan doon? Nakuha niyong punto, mga kapatid? Si Jesucristo, masama bang tao? Hindi, mabuti siya. Kawawa naman siya. Lahat ng mga masasamang tao, pumapatay ng gagahasa, nagbibinta ng mga droga, siya ang managot. Ibig sabihin si Kristo ang taong sa impyerno ngayon kasi siya ang sasalo lahat ng masasamang gawain ng mga tao. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi ganoon ang Allah. Ano ba ang sabi ni Kristo? Tinuturuan tayo ni Kristo kung paano tayo manalangin. Sabi niya sa dasal, di ba sa Katoliko, hawak-hawak kamay, tinuturo ni Kristo to. Sabi ni Kristo, kapag kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin. Diba? Kinakanta pa nga natin ito, di ba? Ama namin, sumasalangit ka. Di ba? Sambahin ang ngalan mo. Si Kristo ang turo nito. Sambahin ang ngalan mo.
sinabi ni Kristo, mayroon daw sasambahin na pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya sasambahin. Ang sasambahin yung nag-iisang Diyos na may pangalan. Ang pangalan niya ay Allah. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Diba? At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ngayon mga kapatid, kapag may nagkasala sa ating kapatid, halimbawa brother, pag may nakasala sa iyo, may nakagawa ng kasalanan sa iyo, ano bang gagawin mo para patawarin mo siya? Parusahan mo ba siya? Ipako mo ba siya? Anong sasabihin mo? Di ba sasabihin mo lang na huwag mo na ulitin yun na, pinapatawad na kita? Di ba? Ganun lang? Oh. Nasaan yung turo ng simbahan na kailangan ipako si Kristo, pahirapan, bastusin at datitiguhin, palupaluin para bayaran niyo yung mga samang gawain ng mga ibang tao? So kawalan ng katarungan yung kapatid. Hindi yan payagan ng Diyos sapagkat yan ay hindi makatarungan. Ang makatarungan, kung sinong nagkasala sa iyo, patawarin mo, pagdasal mo sa Panginoon Diyos, at may biyaya ka sa Diyos. No? Hindi yung ibang tao ang managot. So sa Islam kapatid, para mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan, magbalik loob lang tayo sa Kanya. Humingi ka lang ng patawad, Ya Allah, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Pangako ko po sa'yo na hindi ko na uulitin yun. Tauba ang tawag dito sa wikang Arabic. Magbabalik loob tayo. Kaya mga kapatid, sinabi ng Allah na sabi niya, Ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim. Pakinggan niyo kapatid, ito ang sabi ng Panginoon Diyos sa atin, Allah. O kayong mga tao, ang mga tao, na nakagawa kayo ng pagsasalansan, nakagawa kayo ng mga kasalanan sa inyong mga sarili. Sino bang walang kasalanan sa atin? Di ba? Lahat tayo ng kasalanan, di ba? O sabi ng Panginoon Allah, La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ng Diyos. Sapagkat innahu huwal ghafurur rahim. Sapagkat ang Panginoong Allah kapatid, siya'y napakamahabagin, siya'y napakamaawain. Pinapatawad niya ang kanyang mga nilikha na nagkasala. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na magbalik loob tayo. Kasi kapag nagbalik loob tayo sa tunay na Diyos, para kayong mga bata ang ngayon na walang kasalanan. Alam niyo kapatid, kapag kayo ay pumasok sa Islam, sinamba niyo ang tagapaglikha si Allah, para kayong mga bata na bagong silang. Wala kayong kasalanan. Bakit? Pinapatawad na ng Diyos o ng Allah ang inyong mga ginagawang kasalanan. Kasi bakit? Bumalik kayo sa tunay na Diyos sa pagsamba. Kaya ngayon, halimbawa si brother, ilang taong ka na brother? 36. Ngayon kapatid, kapag nagbalik loob ka sa Allah, sa tunay na Diyos, sinamba mo sa ngayon, tinakwil mo yung mga Diyos-Diyosan, pumasok ka sa Islam, para ka ng isang araw pa na ngayon. Para kang bata na walang kasalanan. Nilinis ng Allah ang nagawang kasalanan. Kasi sinabi ng Allah sa Quran, sabi ng Diyos, na ang sinumang nagbabalik loob sa akin, ay pinapatawad ko na ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Yung kasalanan natin, papalitan ng Allah na ginawa niya kabutihan niyo. Kaya mapalad kayo. Kasi ngayon kapag tinanggap niyo ang Allah, ang nag-iisang Diyos, para kayong bata na bagong silang. Kaya nga tinatawag tayong balik Islam eh. Di ba narinig niyo ba yung salitang balik Islam? Kapag nag-Muslim ang isang Kristiyano tulad ko, at mag-isala ka, maging tulad kayo din, tatawagin tayong balik Islam. Bakit? Mayroong premyo. May alam ba kayo? May idea ba kayo? Bakit tinatawag na balik Islam yung Kristiyano na nag-Muslim? Si Father. Kasi lahat naman tayo ay dati Muslim. Masya Allah. Bakit? Ang nagdala ng yung Kastila lang naman ang nagdala ng Tama, Masya Allah. Tama yung sagot. Anong gusto mong regalo bro? Kahit ano. Kahit ano? Ano mo gusto mo ito? Malamig eh. Yan. Pang ano? Sasakyan. Sasakyan yun na. So tama. Ano pangalan bro? Jeff. Jeff. Tama yung Jeff. Bakit tayo tinawag ng balik Islam? Dahil Muslim yung ating mga ninuno. Di ba? Sino may dala ng Kristyanismo sa ating bansa? Kastila, tama. Dumating si Ferdinand Magellan. Sino ang hari ng Mactan Cebu? Nung dumating siya sa Cebu? Si Dato Lapu-Lapu. Si Dato Lapu-Lapu, siya ang leader ng mga Muslim. O, sa Maynila, nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi, sino ang leader ng Maynila? Si
Nandun yung monumento ng malaki sa Maynila ngayon. Si ano, si... May regalo, wallet. Yung ano ni... Si Recto? Ay, si Recto ba? Ay, monumento. Monumento na napakalaking monumento doon. Siya yung leader ng Maynila, hari ng Maynila. Hindi, si ano yun. Si isang raha. Raso rin man. Yun, si Raha Sulaiman. Anong gusto mo ba? Tuloy na lang. Sandero. Ano, si Concheka. Gotsi. Si Raha Sulaiman, isang Muslim. Sa Tondo, si Raha Lakandula. Kaya nga may Raha Lakandula Elementary School. Eh. Muslim yun. Sa Valenzuela, si Raha Valenzuela, Muslim din. Oh, sa Malabon, si Raha Humabon, Muslim din. Binabalikan lang natin mga kababayan, mga kapatid, yung relihiyon ng ating mga ninuno. Sapagkat Muslim sila. Ang nagdala ng Katolisismo sa atin, yung mga Kastila. Yung nang api sa atin, alam niyo mga Kastila, parang binaboy nila yung ating mga ninuno ng mga Muslim. Kapag nakita na parang tingin na demonyo, kaya pinapatay nila. Kaya lumalaban yung ating mga ninuno noon, si Raha Sulaiman, doon namatay sa bangko sa Tondo. Kasi bakit? Napakalakas ang armas ng mga Kastila. Kanyon, lalaki ng kanyon kita mo sa Intramuros, di ba? Lalaki ng mga kanyon yung Fort Santiago doon. Yun ang mga armas nila, mahaba. So anong panlaban ng mga ninunod ng mga Muslim? Itak lang, itak tsaka bulo. Kaya talo sila sa kanyon. Kaya umatras sila hanggang sa napadpad sila ng Mindanao. Pero hindi na, wala nang aatrasan yung ating mga Muslim kasi Mindanao, papunta na sa dagat na, hanggang sa lumaban na sila. Wala silang atrasan eh. Dagat na eh. Pero nanalo naman ang mga Muslim sa Mindanao. Kaya Mindanao lang hindi nasakop mga kapatid. Visayas at Luzon, nasakop yan ng mga Kastila. Dahil nung nasakop nila, pinalitan na nila yung pangalan ng bansa natin. Ng Philippines. Mula sa pangalan ni King Philip, nagiging Philippines yung bansa natin. Ang tanong ko sa inyo, anong pangalan ng bansa natin bago dumating ang mga Kastila? Maharlika, Masya Allah. Anong gusto mong regalo bro? Okay. Ay, yun lang. Sunglass na lang. Sunglass. Maharlika. So, Maharlika, yun yung pangalan ng ating bansa. Bansang Muslim yung mga kapatid. Yung bakas ng kasaysayan na hindi maikukubli na ang ating bansa ay Muslim. Ayan ang gusto dati maging ni Marcos eh. Ibalik Balik Maharlika. Kasi yun ang original ng pangalan ng ating bansa. Kasi ang Philippines, pinangalan na ng hari ng King Philip sa Espanya. So gusto nila ngayon, yung Duterte na ibalik yung pangalan ng Maharlika sapagkat yan ang pangalan ng ating bansa nung wala pa yung mga Kastila. Yun yung unang dahilan kung bakit tinatawag tayong balik Islam. Bumalik lang tayo sa Islam na siyang relihiyon ng ating mga ninuno. Pangalawa, bakit tinatawag na balik Islam dating Kristiyano tulad ko, maging kayo, inshallah? Dahil, alam niyo mga kapatid, sino ba sa inyo dito na pinanganak Kristiyano? Pakitaas ang kamay. Sila brother. So, alam niyo mga kapatid, yan lang ay sa ating pag-aakala. Pero ang katotohanan po, wala ni isa sa atin na pinanganak na Kristiyano. Bagkus lahat ng sanggol na bagong silang, lahat sila ay mga Muslim. Ano ang ating patunay dito? Sinabi po ng huling propeta na si Muhammad. Sabi niya, kullu mauludin yuladu alal fitra. Sabi ni Propeta Muhammad, ang lahat daw ng sanggol na bagong silang, bagong panganak sa nanay niya, ay likas na isang Muslim na may paniniwala sa nag-iisang Diyos. Yun ang kalikasan kapatid natin, na naniniwala tayo na isa lang ang Diyos. Paglabas mo, ang bata, meron ng likas na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Anong dahilan kung bakit naligaw tayo sa Islam, nawala tayo sa Islam, ng pagka-Muslim? Sabi ni Prophet Muhammad, fa'abawahu yudani o yunasirani o yumajizan. Ibig sabihin kapatid, naligaw lang tayo, nawala tayo sa Islam, sa pagka-Muslim, dahil sa ating mga magulang. Oh, di ba ang Katoliko? Sinong Katoliko sa inyo dito? Taas ang kamay. Okay, halos lahat. Anong pinaghahandaan ng mag-asawa kapag sila nagsilang ng bagong sanggol? Binyag. Tama. Ang tanong dito, bakit kinakailangan pabinyagan ng bata? Para maging Katoliko Kristiyano. Ha? Para maging isang Kristiyano.
Mashallah. Tama yung sinabi ni brother. Ito, gloves brother kasi malamig ngayon. Para maging Kristiyano, agree ba tayo mga kapatid? Para maging Kristiyano? Kaya kailangan pabinyagan? O, kayo mismo na sumagot yan. Para maging Kristiyano. Kaya, baga, tingnan nyo ang pare kapag magbigay ng matrimonya sa binyag. Di ba? Bubuhusan niya yung bata ng holy water, ang ulo. At pagkatapos, kukuha siya ng langis, kukrusan sa noo. At sasabihin ng pare, bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, di ba? Ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. At simula sa araw na ito, halimbawa brother, ano pangalan? Mark? Jeff. Jeff, sample kita Jeff, yung baby ka pa. Kalong-kalong ka ng nanay mo, kaya ninang mo. At sabi ng pare, simula sa araw na ito Jeff, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano kanina. Di ba? Kasi kung Kristiyano ka na kanina, nung hindi ka pa nabinyagan, maarapat bang sabihin ng pare na simula sa araw na ito, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Meaning, hindi ka Kristiyano. Dadalhin ka sa simbahan para gawin kang Kristiyano. Tama? So, ano ang tawag mo kanina nung hindi ka pa binyagan? Nung hindi ka pa napabinyagan, ikaw ay isang Muslim na likas na naniniwala sa nag-iisang Diyos. At Islam ang pananampalataya mo dahil ang Islam ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa tagapaglikha. Ngayon, yan ang pangalawang dahilan kung bakit tinatawag tayong balik Islam. Ibig sabihin, binalikan lang natin ang Islam na siyang likas nating relihiyon, pananampalataya nung pinanganak tayo sa nanay natin. Na tayo kumikilala sa nag-iisang Diyos. Nawala tayo sa Islam pagkatapos mabinyagan. Bakit? Dahil ituturo sa atin ng pari, ng ating mga magulang, na ang Diyos ay mayroong 3 persona. Tama o hindi? Na may Diyos Ama, na may Diyos Anak, na may Diyos Espiritu Santo, di ba? Oh. Bilangin nga ito kapatid. Diyos Ama. Diyos Ama ay Diyos, di ba? Diyos Anak. Diyos din. Diyos Espiritu Santo. Diyos din. Ilan ito mga kapatid? 3. Yan ang ituturo sa atin. Yan ang kinamulatan natin na may 3 Diyos. Di ba? Bukod pa doon, may mga santo, may mga imahin. Napakarami pa, mga ribulto. So doon tayo nawala sa Islam mga kapatid. Kaya nanumbalik tayo mga kapatid. Kaya ang tawag sa atin ay balik Islam. Sa dalawang kadahilanan. Una, Islam ang reliyon ng ating mga ninuno na pinalitan ng mga Kastila. Pangalawa, Islam ang reliyon natin nung tayo pinanganak ng ating nanay. Ang likas na pagkilala at pagsamba sa isang Diyos. So yun mga kapatid na tinatawag na balik Islam. Walang pagpapalit dito. Hindi po tayo magpapabinyag kasi walang binyagan dito. Ang gagawin lamang ito ay sumaksi lang tayo ng buong katapatan na wala tayong sasambahin na Diyos maliban lamang kay, ano pangalan ni Diyos? Allah. Ang God, the Almighty Creator. At sasaksi din tayo na si Muhammad at si Jesus, ano ang kanilang katangian? Ano ang katangian ni Jesus? Propeta. So maliwanag kapatid, si Kristo, si Muhammad, si Moises, si Abraham, anong katangian nila? Propeta. Sugo, minsahiro ng Diyos. Kapag tinanggap niyo mga kapatid dito, na may nag-iisang Diyos lamang si Allah, at doon kayo sumasamba sa Kanya, ng dalisay, walang halong pagtatambal, inisan niyo ang Diyos, ang tagapaglikha, at naniniwala kayo sa lahat ng propeta, sumain niyo na ang paraiso mga kapatid. Nasa inyo na ang paraiso. So yun mga kapatid, ang aming layunin nito kapatid, na naway magsama-sama tayo sa paraiso mga kapatid. Naway magsama-sama tayo sa buhay na walang hanggan, na mailayo tayo sa impyerno. Kasi wala na isa sa atin na gusto ng impyerno. So pangilagan natin ang impyerno at yakapin natin ang tunay na Diyos na lumikha ng paraiso para makapasok tayo doon. Di ba mga kapatid? Kasi paano tayo makapasok sa paraiso kung hindi natin sambahin yung lumikha ng paraiso? Halimbawa, sample ko ha. Ikaw brother, gusto ko pumasok sa bahay mo brother. Pero kay brother ako magpaalam. Makakapasok ba ako sa bahay mo? Hindi. Kasi wala sa kanyang susi ng bahay mo. Nasa iyo, di ba? So ganun din kapatid, kapag gusto natin pumasok sa paraiso, kanino tayo magpaalam? Sa Allah na lumikha ng paraiso. Ganun ba simple lang? Logic lang. Huwag kay Jesus, kasi si Jesus hindi siya lumikha ng paraiso. Si Kristo walang nalikha. Di ba? Nung pinanganak si Kristo ni Maria, may langit at lupa na. May paraiso, may impyerno na. Marami mga tao na una sa kanya. Tama o mali? Kaya si Kristo mga kapatid, hindi siya
Hindi siya lumikha ng paraiso, kaya huwag natin siyang sambahin. Si Kristo, ilagay lang natin siya bilang isang dakilang sugo at propeta. Diba? Malinaw ba mga kapatid? Propeta ng talaga. Propeta naman talaga siya. Tama, mashallah. So, ibig sabihin kapatid, yun ang kondisyon para makapasok tayo sa Islam. Para makapasok tayo sa paraiso, tanggapin natin ang nag-iisang Diyos na si Allah. Siya lamang nag-iisang Diyos, wala nang iba pa. At maniwala kay Kristo, kay Muhammad na paraiso. Sino naniniwala sa inyo kapatid? Na may nag-iisang Diyos lamang si Allah. Taas ang kamay. Oh, mashallah. Pangalawa, sino naniniwala na si Muhammad, si Kristo, si Moises, si Abraham ay propeta? Sugo. Taas ang kamay. Alhamdulillah. So ngayon, sa ganung kalagayan kapatid, mga Muslim na ang paniniwala ninyo. So, kailangan nyo lang ng syahada. Ang syahada, pagsasaksi. No? Bibigkasin natin sa Arabic yung paniniwala ninyo para makuha ninyo yung tinatawag na gantimpala, ang paraiso. No? Kapag nabigkas natin ito, sabi ng Panginoon Diyos, meron na kayong paraiso. May kaligtasan na kayo sa kabilang buhay. Kunin mo tayo ng Diyos, alhamdulillah, ready na tayong humarap sa Kanya. Kasi nangako ang Diyos mga kapatid, si Allah, sinumang namatay at humarap sa Kanya, na hindi siya nagtambal sa pagsamba, kumbaga, siya lang ang sinamba mo, hindi ka tatanggihan sa paraiso. Pero kapag namatay tayo, na may sinamba tayong iba, maliban sa Kanya, sarado na ang paraiso sa atin. Nakabukas ang impyerno sa sinumang taong namatay na sumamba sa mga kapwa nilikha. So kung ready kayo mga kapatid, inshallah, saksihan natin kapatid na walang ibang tunay na Diyos maliban lamang kay Allah. Saksihan din natin si Muhammad ay propeta, ganun si Kristus propeta at sugo lamang sila ng Allah para makuha din yung kaligtasan. Ano? So inshallah, tayo kayo. Sandali lang, mayroong isang regalo dito na malaki. Ibibigay namin sa inyo to. Gusto nyo ba i-raffle lang ito o paano? Rapol na lang. I-raffle na lang ha? Mamaya i-raffle na natin. So tawagin ko sila para kayo'y sumaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah at manumpa na kayo para makuha niyo yung susi ng paraiso na inyong kaligtasan. Wala pa kayong tanong dito? Paglilinaw lang? Wala na tanong? So tawagin ko sila ha? Para kayo ay yayakap na sa totoong relihiyon. Diyan na kayo saglit lang.